Ito, syempre, gagamiting bala to ng mga DDS. Pero, dapat mapag-usapan ito eh. Ayan, no? Ba't nga ba laki nung ng itinalon ng budget ng Office of the President dito sa proposed 2026 national budget? Laki, Dapat, sabi nga ni Piolo, I deserve an explanation. I deserve a credible reason. Hindi po ba? Tapos ito, isa pa, yung binabanggit kanina ito, presentation kasi ito ni Secretary Butchabad na pinadala niya sa atin. Yung slides niya. Very important ito, Yun nga, yung Senate budget. Ayan, Laki rin, Sipin nyo. Ayan. Naalala nyo ba yung kanina? Dito sa 2025 national budget, ang ginugugol natin kada taon sa bawat senador. Hard-earned money po natin ito, 580.4 million. Monthly per senator, 48.3 million. Daily per senator, 1.6 million. Tingnan niyo po yung kalidad ng ating Senado. Yung kalidad ng ating mga individual senators. Justified ba itong ating iginugugol na paggasta sa kanila? Well, iba naman talaga. Sobrang gagaling, hindi po ba? No? Sobrang tatalino. At talagang yung mga senador natin, hindi matatawaran yung galing at katinuan. Diba? Wala dyan kayong mahanap ni isa na, alam niyo yung tanga na, magnanakaw pa. Walang ganun dyan sa Senado. Diba? So, deserve yung ginagasta natin sa kanila. Kada araw, kada buwan, kada taon. Ganun din po sa mga miyembro ng mababang kapulungan. Grabe. Wow! Okay, marami po tayong pag-uusapan patungkol po sa budget, ito importante ito, Kahapon, ang dami pong dumalo sa rally. Galit na galit tayong mga Pilipino. Pero hindi pwedeng huminto po yun sa rally kahapon. Kailangan meron po tayong mga konkreto pa rin pong aksyon sa mga darating na panahon. And isa po dito, wag po nating bibitawan itong issue na ito. Dahil alam niyo naman, pag medyo nabaling na sa iba ang atensyon ng ating mga tao sa gobyerno, magkakalimutan na at hayahay na naman itong mga mandarambong na ito. Iba dyan, medyo muna nagpapa under the radar, nagpapalamig muna, medyo nagdi-detox muna sa social media, medyo tinatago muna yung kanilang mga binabalandrang yaman, diba? Iba nagde-deactivate, yung mga nepo wives at saka mga nepo babies, medyo quiet muna ng konti, Pero hindi po tayo nakalilimot. Ang kakapal pa rin po ng mga pagmumukha ninyo. Ikaw na nepo wife, ikaw na nepo husband, ikaw na nepo baby. Ang kakapal ng pagmumukha ninyo. Ikaw na corrupt na opisyal ng DPWH na pwedeng wala na ngayon, ang kapal ng pagmumukha mo. Yung mga suot mong LV, yung Louis Vuitton mo, hindi bagay sa'yo. Halatang, wag na nga, sakit na masasabi ko na naman Yung mga mansion dyan, medyo na kinakabahan yung iba, Medyo tinatago ng konting kanilang mansion. Kumusta ba yung mga yate natin dyan? Kumusta ba yung ating mga private jets dyan? Kumusta ba yung ating mga ari-arian sa ibang bansa? Ang kakapal na mga mukha nyo. Kung hindi man kayo maparusahan dito sa daigdig na ito, well, sigurado, mapaparusahan po kayo sa kabilang buhay. Sigurado po yan. Di po natin masabi, baka dapuan po kayo ng malubhang karamdaman dahil makarma kayo. Alam nyo, sa mga ganung pagkakataon, miski gaano kakayaman, miski nasa yung lahat ng salapi at ari-arian sa mundong ibabaw, hindi po na ito maililigtas ang inyong
sarili sa kamatayan. Totoo po yan. Kahit gaano pa kayo kayaman, gaano pa kayo makapangyarihan. Pag kayo po pinarusahan dahil sa inyong pagiging kawatan, sorry na lang po. No? Alam niyo, iba pa rin talaga yung pag lumalaban tayo ng patas. Yung tipong yung mga pinapakain natin sa ating mga mahal sa buhay, galing po talaga sa malinis na paraan. Wala po tayong ninakawan, wala tayong tinapakan, wala po tayong winalanghiya. Ayan. Kasi nakikita ng Panginoon lahat ng nangyayari. No? Pinakamasakit pa dyan kung ginagamit po natin ng Panginoon para po ikubli yung ating mga kasalanan. Mali po yun. Diba? Mas matinding kasalanan po yun. Ano ba yan? Pinagtatanong dito. Dahil magnanakaw talaga. No? Grabe. Kakapal ng mga mukha. Diyos ko po. Minsan, maglakad-lakad kayo dyan sa mga, ano ba yung bilihan ng mga luxury brands dyan sa Greenbelt, no? Mapadpad kayo dyan. Yan sa Solaire. Minsan, baka makakasalubong niyo yung mga Nepo babies dyan. Although, baka sa kanila, hindi masyado dyan nagpupunta, no? Baka mga Hong Kong yan, Tokyo, o sa amin, sa Paris, baka doon nagpupunta yan. Sa New York, no? Kapal ng mukha, no? Tapos yung iba, pinag-uusapan ba yung, ano ba yun? Guess the Bill challenge ba yun? Nalulula ako dun eh. Minsan gusto kong gumawa ng spoof eh, dun sa mga Guess the Bill challenge. Oo. Kung gumawa kaya tayo ng parang video, no? Guess the Mandarambong challenge. Di ba? Totoo yan. May karma po ito mga magnanakaw na ito. Sa totoo lang. Di ba? Dapuan lang na matinding sakit yung mga yan. Kawawa yan eh. Hindi po ba? Tsaka minsan alam nyo, yung yaman na hindi mo naman pinaghirapan, madali mo siyang lustayin. Madali kang mahatak sa bisyo. Madali kang makakaisip ng pagkakagastusan miski hindi mo naman kailangan. Iba-iba, hindi alam kung saan dadali yung salapi. Magkakasino ako. Pag pumasok ka sa ganong lugar, nandun din yung ibang mga bisyo. Malululong ka na sa bisyo, baka masangkot ka na sa mga sindikato, tapos eventually, pwede mawala sa iyo lahat yan. Pero while all this is happening, nilalamon yung pagkatao mo from within. Alam niyo po ba yun? Yun yung yun yung entry point ng mga demonyo ng demonyo. Diba? Para sunugin yung ating mga kaluluwa. Ayan. So again, pag hindi mo pinaghirapan yung salapi mo, maghahanap ka ng pagkakagastusan. Miski hindi mo kailangan. Bibili ka ng yate, bibili ka ng sports car, pwedeng mamili ka ng sangkatutak na mansion dyan sa Forbes Park. Bumili ka ng bahay sa Malibu. Diba? Kasi ang dami mong pera eh. Yung pamimili mo ng mga t-shirt dyan sa LV, dyan sa Christian Dior, para ka namimili ng, para ka namimili ng pen shop. Diba? Ang dami mong pera eh. Ayun. Mambababae ka na, manlalalaki ka na. Diba? Dami mong pera eh. So eventually, masisira lahat na yun. Masisira yung pagkatao mo. Okay. Sabi ni Ray Mabana, ano ba yan? Sana magkatotoo yung wish ni Cara David. Yung mamatay na lahat ng korap. Parang Thanos yun eh. Mamatay na lahat ng korap. Ubos. Baka walang matira. Boom. Parang blackout eh. No? Biglang huminto yung gobyerno. No? Mamatay na lahat ng korap. Patay. Lights out.